Mga minamahal, ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa gitna ninyo. Naiintindihan ba ninyo ang kahulugan ng pagiging pinahiran ng Diyos? Ang pagpapahid ay isang makapangyarihang puwersa, isang banta sa mga puwersa ng kasamaan, sa kaharian ni Satan, sa bawat kuta na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ito tinatanong ng basta-basta. Kung nagtanong ka na, Panginoon, bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Kung naramdaman mo na ang kalungkutan, pagkakamali sa pag-unawa o pagiging hindi napapansin, alamin na maaaring hinintay ka ng makapangyarihan sa paraang hindi mo pa nauunawaan. Ang pagpapahid ay magpapabuwis ng lahat sa iyo, ngunit wala talagang maihahambing sa kagandahan nito, sa espiritual na kapangyarihan nito. Mag-ingat, binabalaan ko kayo. Sa sandaling pahiran ka ng Diyos, itinatak ka ni Satan bilang target. Nanginginig ang buong impyerno kapag tinanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos bilang iyo. Gagawin ng mga puwersa ng kasamaan ng lahat upang sirain ang itinanim ng Diyos sa loob mo. Mga minamahal, makinig kayo. Kung nararamdaman mo ang mga palatandaang ito, kung napapansin mo ang mga laban sa buhay mo, ikaw ay mapanganib na pinahiran. Hindi para sa lahat ang pagpapahid, tanging ang mga nadurog, ang mga dinurog sa dilim. Ang mga nakipaglaban sa Diyos sa hating gabi, ang makakatanggap nito. Kapag hinintay ka nito, hindi ka na maglalakad tulad ng iba. Hindi ka na mabubuhay tulad ng karamihan. Isang nag-aalab na pagnanasa ang susunog sa loob mo na hindi ka hahayaang tumigil. Ang pagtanggi, kalungkutan at kawalan ng pag-unawa kahit mula sa mga pinakamalapit sa iyo ay bahagi ng landas na ito. Ngunit huwag matakot. Pinahiran ka ng Diyos para sa isang mas dakilang layunin. Kapag pumasok ka sa isang silid, magbabago ang kapaligiran hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa presensya ng Espiritu Santo sa loob mo. Nararamdaman ito ng mga demonyo, hindi ang iyong mga salita, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyo, ang humihila sa iba. Mga minamahal, maging alerto. Kung nararamdaman mo ang apoy na ito, kung nakikita mo ang mga palatandaang ito, ikaw ay mapanganib na pinahiran at kawawa ang mga maglalakas loob na labanan ka. Sapagkat ang hinintay ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng balakid. Ngunit ano ang gagawin mo sa pagpapahid na ito? Huwag itong sayangin. Pangalagaan ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Malayo sa mga kamay ni Satan. Hinintay ko kayo. Alagaan ito. Ang pagpapahid ay nangangailangan ng buong pagsuko sa kalooban ng Ama. Kung hinintay ka ng Diyos, magpatuloy ng may tapang. Laging tandaan, ang kamay ng makapangyarihan ay nasa iyo. Kumilos ka. Kung nararamdaman mo ang panawagang ito, ngayon na ang oras, pumasok sa iyong tungkulin. Gamitin ang iyong autoridad. Hayaang makita ng mundo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Walang makakaunawa sa bigat ng pagpapahid kung hindi pa ito naranasan. Ito ay hindi isang badge ng karangalan, kundi isang banal na pasanin. Isang banal na panawagan. Sa sandaling hawakan ka ng Diyos, magbabago ang buhay mo ng lubusan. Ang iyong mga gawi, relasyon, pangarap, lahat ay magbabago. Pinapaghiwalay ka ng Diyos kapag pinapahiran ka niya. Maglalakad ka sa landas na iilan lamang ang dumaan. Isang hindi maipaliwanag na espiritual na uhaw ang kukuha sa iyo. Isang banal na kawalan ng kasiyahan. Na tanging ang presensya ng Diyos ang makakapuno, ang pagpapahid ay higit pa sa kapangyarihan. Ito ay mabigat na responsibilidad, kakaunti ang handang magdala nito. Sa katahimikan, sa mga nakatagong lugar, mararamdaman mo ang pasaning ito kung ikaw ay tunay na pinahiran. Sa mga sandali ng malalim na pamamagitan, kapag nauubusan ng salita at tanging mga daing ang nagpapahayag ng kaluluwa mo, mararamdaman mo ang agarang panawagan ng Espiritu Santo. Minsan, gugustuhin mong sumigaw mula sa gilid ng bangin. Hinintay ang kalooban ng Diyos na matupad. Ang pagpapahid ay magpapabuwis ng lahat. Marami ang nagnanasa nito, ngunit hindi alam ang halaga nito. Nakikita nila ang mga himala, ang pabor ng Diyos.
ngunit hindi ang pagdurog na nauunang dumating bago dumaloy ang pagpapahid. Kailangan ng pagkadurog, tulad ng oliba na kailangang pigain upang makagawa ng langis. Kailangan kang madurog kung ikaw ay pinahiran. Naranasan mo na ang pagtanggi, kalungkutan, pagkawala. Minsan, dinala ka ng Diyos sa disyerto, ikaw at siya lamang, upang ihanda ka para sa mas dakilang layunin. Ang pagpapahid ay kailangang pakabanalin. Kung mas malaki ang pagpapahid, mas matindi ang pagtutol. Huwag kailanman isipin na si Satan ay mananahimik habang ikaw ay naglalakad sa kapangyarihan ng Diyos. Darating ang mga pag-atake, madalas mula sa mga hindi inaasahang pinagmulan, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga pagsubok na ito ay patunay ng iyong pagpapahid. Ang kaaway ay lumalaban lamang sa kung ano ang kinatatakutan niya. Kung nararamdaman mo ang pressure mula sa lahat ng direksyon, ito ay dahil merong isang bagay sa iyo na gusto niyang pigilan. Makinig sa akin. Mga minamahal, sa kabila ng halaga, ang presensya ng Diyos sa pagpapahid ay higit sa anumang iniaalok ng mundong ito. Makakarinig ka ng kanyang boses sa natatanging paraan. Kapag nagsalita ka, ang mga puso ay mahintay. Hindi dahil sa iyong galing sa pagsasalita, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dependang bagpasid, ito ang pagdala ng panawagan, ngunit seryosohin ito. Huwag kailanman hayaang ang pagmamataas ay magpapaniwala sa iyo na ang kapangyarihang ito ay iyo. Yung pagpapahid ay isang banal na tiwala na nangangailangan ng kababaang loob at pagsuko. Sa sandaling umasa ang isang mananampalataya sa sariling lakas. Ang pagpapahid ay maglalaho. Maraming nagsimula ng maayos, ngunit nabigo dahil gusto nila ng awtoridad ng walang pagbabago, mga himala ng walang pagpapakabanal. Kaya tinatanong ko kayo, nararamdaman ba ninyo ang pasaning ito? Naririnig ba ninyo ang panawagang ito? Naranasan ba ninyo ang banal na kawalan ng kasiyahan na hindi kayo hinintay tumigil? Kung oo, alamin ninyo, kayo ang hinintay. Nakikita ng Diyos ang isang mas dakilang layunin sa inyo, ngunit ang panawagang ito ay may halaga. Handa ba kayong bayaran ito? Mas mahalaga ba ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa inyong mga pangarap, kaginhawaan? Kung gayon, ipinapangako ko sa inyo, ang pagpapahid ay magbabago sa inyong buhay. Wala nang magiging pareho. Ang paglalakad sa landas ng pinahiran ay ang tanging paraan upang maunawaan ang halaga ng panawagan. Ang presensya ng Diyos ay hindi dumarating ng walang sakripisyo. Tuway sinipara sa mga ayaw sumuko ng buong buhay kay Jesus. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng tungkulin. Siya ay tumatawag sa isang proseso ng pagdurog hanggang sa ikaw ay lubos na sumuko sa kanyang kalooban. Alam ng mga pinahiran kung ano ang mawalan. Magdusa, magkamali sa pag-unawa, itakwil. Nagsisimula ito sa ganap na pagsuko na kayang yumanig sa kaibuturan ng isang tao. Sa paglipas ng panahon, ang boses lamang ng Diyos ang magiging mahalaga. Ang mga kaibigan ay maaaring hindi na maunawaan ka. Ang mga oportunidad na dating kaakit-akit ay mawawalan ng saysay dahil kapag tumawag ang Diyos, gusto niya ang lahat. Hindi siya humihingi ng bahagi ng iyong puso, kundi ang kabuuan. Ang pagsukong ito ay mahal. Kailangan mong iwan ang kaginhawaan, seguridad, at maglakad sa hindi alam. Gamit lamang ang pananampalataya. Kung mas malinaw ang panawagan, mas malaki ang mga hamon. Maraming akala na ang pagpapahid ay nagdadala ng kasaganaan. Ngunit ang katotohanan ay, ang pagpapahid ay humihila ng mga problema. Ikaw ay nagiging target. Gagawin ni Satan ang lahat upang hadlangan ang plano ng Diyos para sa iyo. Maghanda para sa mga panahon ng pag-iisa, kung saan parang itinago ka ng Diyos. Susubukin ang iyong pananampalataya. Minsan, magdududa ka, magdadasal ng walang sagot, hahanapin ng Diyos sa katahimikan, ngunit sa katahimikang iyon, gumagawa ang Diyos.
Hinuhubog ka niya. Inihahanda ka para sa hinintay. Ang pasensya ay ang pera ng panawagan, ang sining ng paniniwala sa pangako, kahit na ang lahat ay nagpapakita ng kabaligtaran. Sa sunod ang pagdurog, ang bawat pinahiran ay makakaranas ng sandali na pakiramdam nila ay hindi na nila kaya, isang pagtataksil, pagkawala o sakit na matindi. Dito na ipapakita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hindi makakagamit ang Diyos ng material na buo. Ang oliba ay kailangang pigain upang magbigay ng langis. Ang marupok na sisidlan ng alabastro ay kailangang basagin upang mailabas ang samyo. Ganon din ang mga pinahiran. Sila ay dinudurog hanggang ang Espiritu ng Diyos ay malayang dumaloy sa kanila. Ang kalungkutan ay isa pang bayad sa panawagan. Ang mga pinahiran ay madalas na humaharap sa mga hamon na hindi nauunawaan ng iba, natatangi ang kanilang pananaw. Ang bigat na dala nila ay hindi napapansin ng lahat. Madalas silang nag-iisa, hindi dahil gusto ito ng Diyos, kundi dahil ang kanilang landas ay hindi para sa lahat. Minsan, titingnan mo ang paligid mo at ang Diyos lamang ang makikita mo. Ngunit dito lumalago ang iyong pag-ibig sa Kanya dahil Siya ay sapat kapag wala ng iba. Walang maihahambing sa presensya ng Diyos. Sa isang buhay na lubos na isinuko, ang mga nagbayad ng halaga ay tumatanggap ng kapangyarihan, kaluwalhatian at biyaya na walang kapantay. Kapag lumabas ka mula sa pagdurog, makikita mo na ang bawat sakit, sakripisyo ay nagkakahalaga. Kaya tinatanong ko, handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang ibigay ang lahat para sa panawagang ito? Kung gayon, hindi mo alam ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ay higit sa iyong pinakamalaking pangarap. Maunti iyong pagpapahid ay magpapala sa mundo, magbabago ng buhay, magliligtas ng kaluluwa, at magpapasulong ng kaharian sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Kakaunti ang nagsasalita tungkol sa mga nakatagong laban ng mga pinahiran, ngunit ito ang nagbibigay kahulugan sa mga tunay na hinintay ng Diyos. Sa sandaling hawakan ng Diyos ang iyong buhay, magsisimula ang isang matinding laban, hindi gamit ang mga armas ng mundo, kundi sa hindi nakikita. Napapansin ka ng mga puwersa ng kasamaan sa sandaling ibigay ang pagpapahid. Binibigyan ka ng Diyos ng mga kakayahang supernatural. Sirain ang mga tanikala, palayain, paguhin. Kaya't gagawin ng impyerno ang lahat upang pigilan ka. Ang mga laban ay dumarating sa iba't ibang anyo, panloob at panlabas na presyon, pagdududa sa iyong panawagan, atake sa iyong pananampalataya. Minsan, ang mga pinakamalapit sa iyo, hindi mga estranghero, ang magpapahina sa iyo dahil sa hindi pag-unawa o inggit. Magtatanong ka, Diyos, bakit nangyayari ito kahit sinusunod ko kayo? Tingnan si Joseph, ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang malaking hinintay. Tingnan si David, hinintay ni Saul dahil sa kanyang pagpapahid. Tingnan si Jesus, tinanggihan ng kanyang sariling bayan. Kung nararanasan mo ang pagtanggi, pag-iisa, pagtataksil, huwag sumuko, natagpuan mo na ang iyong panawagan. Ang laban sa loob ay mas malaki pa. Susubukan ni Satan na maghasik ng pagdududa, bumubulong na hindi ka karapat-dapat, hindi sapat ang lakas. Ipapakita niya ang iyong mga pagkakamali. Umaasang maniniwala ka sa kanya. Kung hindi ka mag-iingat, magdududa ka sa boses ng Diyos. Pakiramdam mo ay hindi ka handa, hindi karapat-dapat. Ngunit ang mga pinahiran ay kailangang matutong lumaban gamit ang mga armas na espiritual. Ipinapahayag ang salita ng Diyos, tinatanggihan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa dilim. Kapag ikaw ay nag-iisa kasama ang Diyos, kapag ang pasanin ng panawagan ay masyadong mabigat, kapag bumubulong ang kaaway na sumuko, dito hinuhubog ang tunay na mga mandirigma. Kung ikaw ay tunay na pinahiran, ang mga laban ay magpapatuloy. Ngunit bawat laban ay patunay ng iyong pag-unlad. Kung sinusubukan kang pigilan ng kaaway, ito ay dahil may nakikita siya sa iyo. Kung mas matindi ang laban, mas dakila ang iyong panawagan, huwag mawalan ng pag-asa.
Ang tagumpay ay sa iyo na. Ang Diyos na nagpahid sa iyo ay magbibigay lakas sa iyo. Walang kaaway ang makakapigil sa plano ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang bawat luha, bawat sakit, bawat pagod. Nasa tabi mo siya. Ang lahat ng pinagdadaanan mo ay naghahanda sa iyo para sa iyong tagumpay. Ang mga laban, pagsubok, nakatagong digmaan. Lahat ito ay nagkakahalaga para sa kaluwalhatian na darating. Ang pagpapahid ay may kasamang pag-iisa. Sa sandaling hawakan ng Diyos ang iyong buhay, nagiging iba ka. Hindi mo na magagawa ang ginagawa ng iba, natatangi ang iyong hinintay. Minsan, mararamdaman mong nag-iisa, kahit ang mga pinakamalapit ay hindi ka nauunawaan. Ang pagpapahid ay naghihiwalay, nagdudurog, nagpapabanal. Masakit ito, ngunit kailangan. Ang pinakadakilang gawa ng Diyos ay ginagawa sa mga nag-iisa. Tingnan si Moses. 40 taon sa disyerto bago pamunuan ng Israel. Tingnan si David. Mga taon na nag-iisa sa mga tupa, natutong magtiwala sa Diyos. Tingnan si Jesus. Nag-ayuno sa disyerto, nakipaglaban kay Satan bago ang kanyang ministeryo. Ito ang plano ng Diyos. Tumatawag siya, nagpapahid, pagkatapos ay naghihiwalay, inilalayo niya ang kanyang mga hinintay mula sa ingay, mula sa mga abala, upang sila ay umasa lamang sa kanya. Nais nating maunawaan, makasama. Ngunit minsan, kailangan mong maglakad ng mag-isa. Walang makakasama sa lahat ng lugar sa espiritu. Walang makakabahagi sa bawat revelasyon na natatanggap mo. May mga bahagi ng Diyos na nangangailangan ng buong pansin mo. Ang pag-iisang ito ay hindi parusa, kundi paghahanda upang marinig ang Diyos ng mas malinaw. Ang mga dating kaibigan ay maaaring hindi na maunawaan ang iyong mga desisyon, ang iyong pananaw. Nagbago ka, sasabihin nila, tama sila, binabago ka ng pagpapahid. Ang iyong pananaw, mga salita, reaksyon. Hindi mo na kayang tiisin ang mga dating abala, minarkahan ka ng Diyos. Minsan, sa pag-iisa, pakiramdam mo ay tahimik kahit ang Diyos. Sumasigaw ka, ngunit katahimikan lamang ang naririnig. Sinusubok ang iyong pananampalataya, ngunit hindi ka iniiwan ng Diyos. Tinuturo ang kanyang maglakad sa pananampalataya, hindi sa damdamin. Pinapalakas ka niya, inihahanda ka para sa kabuuan ng iyong panawagan. Huwag tanggihan ang pag-iisa, huwag matakot na maihiwalay. Sa mga panahong ito, makakaranas ka ng isang intimacy sa Diyos na bihira. Kapag lumabas ka mula sa panahong ito, dadalin mo ang isang kapangyarihang hindi maipaliwanag, isang awtoridad na walang kapantay. Dahil nakalakad ka kasama ang Diyos, nadaanan mo ang landas ng mga hinintay, at kahit na ito ay masakit, mahal, at malungkot, hindi mo ito pagsisisihan kailanman.